Bagong kurikulum, bagong pahina. Ang edukasyon ang pag-asa. Sa bagong pahina ng aklat, may kasamang pangarap. Ngunit, ngayong isinusulat muli ang bagong sistema ng edukasyon, pasabay ring binubuo ang bagong landas para sa mga kabataan. Ngunit, tanong na marami, tunay nga bang may pagbabago sa bagong kurikulum? Inulunsan ng Department of Education ang tinatawag nilang Revised K-12 Curriculum. Isang panukalang tugunan ang lumalalang learning gap sa bansa. Sa bagong programang ito, mas lalo pang pinaunlad ang pagtutok sa batayang kasanayan, gaya ng pagbasa, pagsusuri at komunikasyon. Nilalayong padaliin ang mga aralin at bigyang halaga ang pag-unawa, hindi lang pagsasaulo. Kami ay nagtanong-tanong sa Baikuran National High School ayon sa pananaw ng mga estudyante tungkol sa pagbabago ng kurikulum. Ano ang pangalan mo? Lila. Ano ang iyong opinion sa bagong curriculum na Revised K-12? Yung opinion ko, parang pinatanda lang nila yung mga estudyante bago mag-college kasi yung mga bagong batch ng grade 10, dinagdagan pati na ng 2 years. Kaya parang unfair din sa mga nakatapos na ng grade 10 tapos bigla silang nag-college. Tapos yung mga nahulin, dinagdagan pa sila ng 2 years. At the same time, useful din naman kasi dinagdagan ng 2 years, ibig sabihin, mas marami pa silang matututunan. Ano naman ang disadvantage at advantage ng curriculum para sa'yo? Ang advantage nun is pag nagdagdag ng 2 years, mas may matututunan yung mga estudyante bago sila mag-college. Tapos yung disadvantage is bago sila magtrabaho, mas matanda na sila. Ano ang iyong pangalan? Aki. Ano po ang inyong opinion sa bagong curriculum na Revised K-12? Okay lang naman. Ano po sa tingin niyo yung advantage and disadvantage nito sa inyo? Yung advantage kasi, mas maganda na yung lahat ng subject na sa isang day na. Para kanibukas wala ka nang gagawin na iba. And yung disadvantage nga lang, yung time, tapos yung sleep time nila, di nila matatapos kaagad. Ano po ang inyong opinion tungkol sa Revised K-12 curriculum? Okay, so i-discuss ko muna kung ano yung aral program na inilunsad ng DepEd. No? Yung aral program kasi, kids, is yung tinatawag nating academic recovery and acceleration for learning. No? Ito yung programa ng DepEd, Department of Education, na inilunsad. Actually, alam ko this year lang siya. Inilunsad siya bilang tugon sa ating mga learning losses ng mga estudyante natin. Ng mga panahon na usually kasi nag-pandemic kasi tayo. So yung layunin nito ay makabawi, no, yung mga estudyante at mapaunlad din yung kaalaman nila as a student. Lalo na ito yung mga subjects ng aral program. Meron tayong dyan sa math, sa Filipino, science at saka sa English. So sa akin naman yung opinion ko, yung siguro ibibigay ko yung advantages at saka disadvantages, no. So for me, yung advantages ng aral program, number 1 dyan is meron tayong targeted remediation. Ano ibig sabihin nun? Yung nakatuon ito sa mga batang may learning gaps lang para sa mas epektibong pagtuturo. Okay, pangalawa, ano siya? Structured at guided learning. Ang ibig sabihin naman nun, may mga gabay na learning materials tayo. Actually, wala pa kaming hawak, pero, ano ba? Okay lang? Tuloy-tuloy. Okay. Wala pa tayong hawak na materials dahil yung mga teachers, seminar sila. And then after ng seminars, siguro doon na ibibigay yung mga materials. So, mas maganda, meron siyang materials. And then, tutok siya sa foundation skills. No? Anong ibig sabihin nito? Pinapalakas nito yung mga batayang kaalaman, yung literacy at saka numeracy ng mga estudyante natin. Tapos, siguro naman yung masasabi kong disadvantage ng aral program is kakulangan sa resources, especially yung mga rooms natin. Kailangan pang bumalik ng, okay lang ba? Kaya ba? Kailangan pang bumalik ng mga bata after nila ng class. Kasi shifting tayo eh. So, tapos na yung klase nila ng 12 o'clock,
tapos babalik pa sila ng 1 o'clock to 2 o'clock. So, medyo hindi sila convenient. And also, pwedeng magkaroon ng overloading sa mga teachers. Kasi meron na silang 6 na tinuturuan, tapos maaaring may mga teachers na magkakaroon ng overload dahil sa aral program. So, pwede ba magdagdag? So, isa pa yung motivation ng mga bata. Yung motivation ng bata kasi baka tama rin sila. Hindi naman sila mag-attend ng aral program nila. And then yung last one para sa akin, yung support ng parent. Kasi kung hindi yan susuportahan ng parent, hindi yan magiging successful. So, yun for me yung advantages and disadvantages ng aral program, ng DepEd. Ang panibagong kurikulum ay hindi lamang simpleng reforma. Ito ay isang panibagong pag-asa para sa milyong-milyong kabataan. At sa hakbang ng pagbabago, kailangan ng pagkakaisa ng buong komunidad ng edukasyon, guro, magulang at mag-aaral.